Real talk, bakit parang heartbreak ang Meralco bill natin? Nakakagalit, pero ito yung hindi masyadong napag-uusapan. Hindi lang kasi to simpleng Meralco issue. Usapang imported fuel, geopolitics, at kung gaano ka-dependent ang Pilipinas sa ibang bansa. Alam mo ba na malaking parte ng kuryente natin galing sa imported coal, oil, at LNG? Meaning, kapag nagmahal abroad, automatic ramdam mo sa bahay. Kaya minsan, hindi tayo may hawak ng switch. Kapag may giyera, sanctions, o global supply issues, tumataas energy prices worldwide. At dahil dependent tayo sa imports, tayong sa pool. Oo, valid pag-usapan ng taxes, generation, at regulation. Pero kulang ang usapan kapag walang context ng imported fuel at foreign dependence. At dito pumapasok ang West Philippine Sea. Hindi lang kasi agawan ng isla ang issue doon. Kapag mahina control natin sa sariling resources at dagat, mas vulnerable tayo sa foreign pressure at global price shocks. Translation? May ibang bansa at foreign companies na indirectly may epekto sa presyo ng ilaw mo. So next time may viral rant tungkol sa mahal na kuryente, tanong mo rin, bakit parang tahimik tayo kapag usapang West Philippine Sea? Kasi real talk, kung ibang bansa ang may leverage sa energy routes at supply, sa tingin mo sino talaga ang may control sa presyo? At kung kabataan ang pinaka-apektado sa future, bakit parang wala tayong pakialam? Hindi sapat na galit lang tayo sa bill. Dapat gets din natin kung paano ginagamit ang dependence laban sa atin. Kasi habang wala tayong pakialam sa WPS, mas madaling kontrolin ang choices natin bilang bansa. So next time, magreklamo ka sa kuryente, tanungin mo rin, sino ba talaga ang may hawak ng saksakan? Mulat ka ba?